Amat Mel. Ang susunod pong tatanungin si Brother Eddie Villanueva. Narito po ang aking isang tanong. Kayo po ay nakilala bilang leader ng isang napakalaking religious organization sa ating bansa. Diyan po kayo nagkapangalan at hanggang ngayon ay marami talagang sumusuporta sa inyo. Ang tanong ko po ay ganito. Kung kayo po ay mahahalal na Pangulo, paano po ninyo sosolusyonan ang problema natin sa Mindanao? I am of course referring doon sa problema natin sa mga rebelde nating mga kapatid na Muslim. Paano po kaya yan ma-reconcile? Ipakikita ko po sa sambayan ng Pilipino na ang gobyerno under ng Bangon Pilipinas Administration ay merong absolute sincerity. Gagawa po tayo ng Philippine Commission for Peace, Development and Progress sapagkat hindi magkakaroon ng progress kung walang development, hindi magkakaroon ng development kung walang peace, at hahamunin ko ang lahat ng rebel groups, Muslim groups, leftists, rightists. Now show your patriotism. Submit to this particular office all your legitimate demands minus illegitimate demands. At 101% guaranteed ang support ng bagong gobyerno. At kung merong stubborn group na demanding illegitimate demands, selfish and inimical to the national interest of the country, this government is ready to declare war if necessary. Imahalaga sa lahat ay ang sambayan ng Pilipino ay magkaroon ng karapatan na pumili ng kanilang mga leader. Dahil doon sa Mindanao, sabi sa akin ng mga tao roon, ang nasusunod lang ay karamihan ay political lords. Wala kasing political will ang Malacanang Palace na durugin yung mga political lords. Ngayon, katulad na nakaraan 2004, ay may nag-order sa dalawang kilalang manipulators sa eleksyon doon sa Malacanang na ikulelat si Brother Eddie, huwag lalambas sa 2 million votes. Anong sabi ni Teddy Benigno? Ngayon lang nangyari ito, na hanggang Top Avenue ang tao, hanggang Quirino Grandstand. Ang estimate ni Father Leonardo Polinar na sumuporta sa akin publicly ay 5.5 million. Estimate ng Manila Police ay 5 million. Estimate ng Manila Standard kinabukasan, 3.8 million. Pero pagkatapos ng eleksyon, wala pang 2 million ang votes ni Brother Eddie. Kaya gusto kong bigyan ng katarungan ang milyon-milyong mga Pilipino na gumastos ng sariling pera nila para maitayo ang isang gobyernong hindi pa nila naranasan, a government of the people, by the people, and for the people, not just for the vested interest groups. Thank you very much, Mr. Villanueva. Isa namang katuwang ng GMA Network ngayong eleksyon na magtatanong sa inyo, si Ariel Ayala ng Catholic Media Network. Brother Eddie, ito po ang aking isang tanong. Sa hanay po ng kapwa niyo Presidential Balls, sino ang pinakamalapit sa inyong advocacy at sino ang pinakamalayo at bakit po? Well, sa ngayon ay nag-aaral pa ako kung sino ang pinakamalapit. Ano? The reason why I decided to run again is really of our passionate love and desire to establish a genuine, righteous, good government. Sa aking pag-aaral bilang isang political economist and social activist for many years, wala pa akong nakikitang isang uri ng gobyerno na ipinakita yung kanilang pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Lagi na lang na nakikialam yung tinatawag na may control ng economic power, political power, at kaya sa aking pananaw ay ginagalang ko lahat ng presidentiables. They have all good intentions. I respect them. Pero ang Bangon Pilipinas kasi merong absolute political will hanggang langit ika nga. At talagang we are all out to demolish and destroy the apparatus of corruption, overhaul the justice system, and streamline this government. For the first time in history, ako naniniwala, matagal nang umiiyak ang sambayan ng Pilipino, matagal na nangangarap na magkaroon ng isang matino, matapat, matuwid na pamahalaan na walang boss, hindi beholden sa anumang political power, hindi beholden sa anumang business economic power, hindi beholden sa anumang religious power, beholden lang sa Diyos at sa sambayan ng Pilipino. Kaya ito ang dahilan kung bakit ginagalang ko ang lahat ng presidentiables, pero parang wala pa kaming makita na malapit na malapit doon sa puso ng sambayan ng Pilipino, doon sa Bangon Pilipinas. Actually, doon sa equation ng ating darating election, wala tayong makita ang Juan de la Cruz na sa shadows. Shadows ng kung sino-sino rin ang makikita natin doon sa mga nakapaligid, ano? With due respect. Kaya naman gusto namin ipaglaban ang isang uri ng pamahalaan na yung shadows na makikita, anino ni Juan de la Cruz at hindi ng vested interest.
Thank you very much. Salamat sa iyo, Ariel, sa tanong mo. Ngayon naman, Brother Eddie, ang susunod na tanong manggagaling po sa kapwa ninyo, presidentiable. Pumili po kayo. 7. Ano ba ang nagawa niyo na para sa taong bayan para kayo maging karapat dapat maging Pangulo ng ating bansa? Estudyante pa lang ako. Ay nakipaglaban ako para sa mga kabataan. 20 hectares ng PUP nakuha namin. I was the spokesman at the time. Nakulong ako ng 2 beses during Marcos times sa pakipaglaban para sa kapakanan ng mga maliliit, magsasaka, mga isda, manggagawa. Ako'y binaril, ako'y hinagisan ng granada, pero hindi nagbago ang aking passion for the country. Hanggang ako'y maaresto ni Jesus, naging evangelist, naging educator, nagtayo ako ng JIL Colleges Foundation na merong branches sa 29 provinces. At ako'y naging international president ng isang worldwide movement with chapters in 44 countries of the world at pinag-aralan ko mga klase ng gobyerno sa bawat 44 countries in the world. We have been protecting OFWs, we have been protecting the cause of the common man, hindi sa salita, kung hindi sa record. Yung ating track record, ando ng character, competence, courage, and integrity, and compassion for the masses. Thank you very much, Brother Eddie Villanueva. Ang susunod pong tatanungin, Ginoong Nicanor Perlas at MMDA Chairman Bayani Fernando. Ito ang GMA News and Public Affairs Presidential Forum. Isang tanong! Kung hindi ho kayo sinusunod ng mga mayor ng Metro Manila lang,